Bismillahirrahmanirrahim. Kabilang po sa katanungan ng ating mga kababayan patungkol sa Islam ay bakit daw hindi naipon sa iisang aklat ang banal na Quran sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam kung ito ay mahalaga. At ang ating kasagutan sa mga bagay na ito, una-una po ay ang Quran ay ito po ay nakabisado o naisaulo na ng maraming sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kanyang mga kasamahan. Pangalawa, ay ito po ay naisulat na rin ng ilan sa mga sahaba ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at ito ay isinulat nila sa iba't ibang paraan. At pangatlo, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay taon-taon na binabasa ito ni Propeta sallallahu alaihi wasallam kasama si Anghel Jibril. Bagkus sa kanyang huling taon ay kanyang binasa ito kasama si Jibril alaihi salam ng 2 beses. So ito po ay patunay na ito po ay nakumpleto at ito rin ay naisaulo at naisulat na ng ilan sa mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit ang tanong dito, bakit nga ba hindi ito naipon sa iisang aklat? Una-una ay dahil maaring meron pang mga bumaba na kapahayagan sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya isa po ito sa dahilan kung bakit hindi pa naipon sa isang aklat ang banal na Quran dahil buhay pa si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa ay walang pangangailangan sa mga panahon na ito sa pag-ipon ng Quran dahil ito ay saulo, kabisado ng mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang banal na Quran. Ngunit sa panahon ni Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu nung namatay na si Propeta sallallahu alaihi wasallam at naputol na ang wahi o revelasyon at nangyari ang labanan sa Yamama at marami pong nakasaulo ng Quran, tagapagbasa ng Quran ang namatay sa labanan na ito ay nagmungkahi si Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu na ito ay ipunin sa iisang mushaf o aklat. At ito ay pinagkatiwala kay Zaid ibn Thabit. At ito ay inipon sa pamamagitan ng pagsulat sa pagsaulo ng mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanilang pagkakaisa. Pero tandaan po natin, ang layunin ng pagtitipon ay para sa karagdagang pangangalaga at pagpapatunay. At hindi ito dahil nanganganib na mawala ang Quran. Bakit po? Dahil ang Quran ay ito ay pinangako ni Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay kanyang pangangalagaan. Ganon din ito ay naisaulo na ng maraming mga sahaba. At sa panahon natin ngayon ay maaring sabihin natin na libo-libo, baka po umabot pa ng milyon ang mga Muslim ang nakasaulo ng banal na Quran. Kahit mga bata ay saulo nila ang banal na Quran. Sinabi po ni Allah sa banal na Quran, Ba'da'udhu billahi minasyaitanir rajim. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Katotohanan kami ang nagbaba ng banal na Quran kaya kami ang mangangalaga dito. Ito po ay patunay na pinangalagaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang banal na Quran.